Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Unang Korinto, Kapitulo 7. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa, at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin, at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao'y mayroong kani-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito, at ang iba'y ayon sa paraang yaon. Datapwat sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatwid bagay gaya ko. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga ningas ang pita. Datapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Datapwat kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa, o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya, at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay ang inyong mga anak ay nagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayoy mga banal. Gayunmay kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Sapagkat paanong malalaman mo, o babae, kung maililigtas mo ang iyong asawa? O paanong malalaman mo, o lalaki, kung maililigtas mo ang iyong asawa? Ayon nga lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa, at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad, at gayon ang iniuutos ko sa lahat ng mga iglesia. Tinawag baga ang sino mang taong tulina? Huwag siyang maging dituli. Tinawag baga ang sino mang dituli? Huwag siyang maging tuli. Ang pagtutuli ay walang anuman, at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Bayaang ang bawat isa'y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa Kanya. Ikaw bagay alipin ang ikaw ay tinawag? Huwag kang mag-alala. Kung maaaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo nang maging laya. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin, ay malaya sa Panginoon.
Gayon din naman ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Sa halaga kayo'y binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Mga kapatid, bayaang ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Ngayon, tungkol sa mga dalaga, ay wala akong utos ng Panginoon, ngunit ibinibigay ko ang aking pasya, na tulad sa nagkamit ng habag ng Panginoon upang mapagkatiwalaan. Inaakala ko ngang mabuti ito dahil sa kasalukuyang kahapisan. Sa makatuwid bagay mabuti ngang ang tao'y manatili ng ayon sa kanyang kalagayan. Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa, huwag kang humanap ng asawa. Ngunit kung ikaw ay mag-asawa, ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Datapwat ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman, at ibig ko sanang kayo'y iligtas. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli, upang mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. At ang mga nagsisiiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak. At ang nangagagalak ay maging tulad sa hindi nangagagalak. At ang mga nagsisibili ay maging tulad sa mga walang inaari. At ang mga nagsisigamit ng sanglibutan ay maging tulad sa hindi nagpapakalabis ng paggamit, sapagkat ang kaasalan ng sanglibutang ito ay lumilipas. Datapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. At nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat, at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala, bayaang mag-asawa sila. Subalit ang nananatiling matibay sa kanyang puso na walang kailangan, kundi may kapangyarihan tungkol sa kanyang sariling kalooban, at pinasyahan sa kanyang sariling puso na ingatan ang kanyang sariling anak na dalaga, ay mabuti ang gagawin. Kaya nga, ang nagpapahintulot sa kanyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti, at ang hindi nagpapahintulot na siya'y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya, sa kalooban lamang ng Panginoon. Ngunit lalong maligaya siya kung manatili ng ayon sa kanyang kalagayan, ayon sa aking akala, at iniisip ko na ako'y may espiritu rin naman ng Diyos.